Magandang umaga. Andito tayo ngayon sa Antipolo Cathedral upang isagawa ang aking mini vlog. Church of Antipolo. The first missionaries of Antipolo were Franciscans. The Jesuit administered the church from 1591 to 1768. Built by Reverend Juan de Salazar, Spanish Jesuit. The church was ready for Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje in 1632. The church was greatly damaged during the Chinese uprising of 1639 and in the earthquakes of 1645, 1824, and 1863. For 3 centuries now this church has been the object of religious pilgrimage all over the Philippines. The famous historians Father Pedro Chirino, Spanish Jesuit, and Pedro Murillo Velarde, Spanish Jesuit, ministered in Antipolo. One of the cultural activities performed at the Antipolo Cathedral is the Alay Lakad. Alay Lakad in Antipolo, also known as the Walk for Peace, is an annual pilgrimage and devotional activity that takes place during Holy Week, specifically on Monday, Thursday, and Good Friday. Thousands of Filipino Catholics, known as devotees, walk from different areas including Quiapo to the Antipolo Cathedral in Antipolo City to offer prayers and expressions of devotion to the Virgin of Antipolo. This practice is considered a way to fulfill promises, or what we call panata, express thanksgiving or seek blessings. My family and I are one of the devotees who do the Alay Lakad from Luzon, Municipality of Taytay, to Antipolo every year. This is one of our panata every year. Here you can see in the video that we are entering the church to complete our walk of offering. You can also see in the video how many devotees like us are inside the church today. Although it is not invisible, some of the devotees are throwing monies or coins as of one of their beliefs. Init na. Ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga tradisyon sa Taytay tuwing Biyernes Santo. Ang ngamba sa Taytay ay isang taunang tradisyon tuwing mahal na araw. Halin tulad ng prosesyon ng Santo Entierro tuwing Biyernes Santo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naiiba ang tradisyong ito sa Taytay dahil ito ay ginagamitan ng mahabang lubid upang mahila ang karo, lulan ang Santo Entierro na maihahalin tulad rin sa prosesyon ng Nazareno sa Quiapo. Ang salitang amba ay tumutukoy sa aktong paghila ng lubid na nakakabit sa karo kung saan nakalagay ang imahen ng Santo Entierro. Mula sa Minor Basilica of St. John the Baptist, inililibot ang karo sa mga eskinita ng bayan ng Taytay bago muling ibalik sa simbahan. Tinatayang libu-libong deboto ang taunang nakikilahok sa amba. Karamihan ay mga lalaki, tinatawag na mamamasal.
Ito ay isang anyo ng pagpapakita ng debosyon, panata at pananampalataya ng ating mga kababayan sa tuwing mahal na araw. Santo Entierro o Amba. Ang imahe ng Santo Entierro, o mas kilala sa ating bayan bilang Amba, ay isang milagrosong imahe na sumasalamin sa katahimikan ng kamatayan. Pagkamatay para sa mga minamahal at pag-asa pagkatapos ng kahirapan. Matapos ang matinding hirap at pagpapakasakit, pagkakabuong mayubay at pagkamatay sa Santa Cruz, ay hiniling ni Jose ng Arimatea kay Pilato ang katawan ng Panginoong Jesucristo at ibinalot ito sa isang malinis na telang lino. Ito'y isang tagpo ng panandaliang tuwa ng kadiliman. Sa kabila ng katahimikan ito, ang imahe ng poong namatay ay hindi sumasalamin sa kabiguan o pagkatalo. Pagkus, isang yugto sa plano ng dakilang kaligtasan. Ang imahe ng Santo Entierro ay ipinagawa ng pamilya Capistrano na kinalauna ay ipinagkatiwala sa Contratia de Anunciata. Walang tala kung sino at kailan inukit ang imahe. Tuwing sasapit ang Miyerkules de Ceniza o Miyerkules ng Abo, ay ipinuprosesyon ang imahe ng Amba mula sa simbahan patungo sa tahanan ng mga Capistrano sa Loyola Street. At sa huli sa tahanan ng Hermano na kung saan ito inilalakad ang imahe ng 40 araw kasama ang iba pang mga imahe ng Contratia. Tuwing Biyernes Santo, sa ganap na ikasampu ng umaga ay idinalapit ang Amba kasama ang mga imahe ni Mater Dolorosa, San Juan Evangelista, Santa Maria Cleope, Santa Maria Magdalena at Santa